and we're still here sa Mayamot National High School! Ayan, at syempre dahil cheer na cheer sila sa kanilang mga pambato sa ating unang round, mas malalim at umiinit ang ating talakayan ngayong araw. Pero sa round na ito, may twist dahil random ang ating pipiliin kung sino ang mga debaters na sasalang sa bawat tanong. Kaya talagang masusubok ang talas ng inyong pag-iisip at tibay ng paninindigan. Kaya naman debaters, ang ating random match-up for this round ay si Bryle at Jonat. Kung nakakapagbuo ng disiplina, strategic thinking at teamwork ang ilang mga video games, makatarungan bang husgahan ang isang laro dahil lamang sa pagkakaroon nito ng bayolenteng nilalaman? Yes, I guess that is sufficient reason that violence games should not be considered as games for entertainment. Kasi we should never tolerate violence. Hindi dapat tayo makahanap ng kasiyahan in terms of violence. You are implying that there's a freedom of speech, but protected speech doesn't mean untouchable speech. Kaya nga merong mga cases of libel, obscenity, fraudulent speech. Lahat yan may involved na expression pero regulated by law dahil sa compelling interest ng society na meron tayo. May mga level pa rin kasi ng violence sa mga laro. Kung ibaban natin yung mga violent video games, di ba dapat iban din natin yung mga libro na may mga violent graphic content. Okay, so in terms of that, magkaiba ang books sa laro. Ang books and films are passive media while games are interactive media. In movies and books, they read, they saw violence, while in games, they are the violence, they perform violence, and they are being rewarded by being violent. Do you think that is justifiable that that you will be rewarded dahil sinapak mo yung isang player sa GTA? Ano ba sinasabi mo? Hindi naman ako marunong yan. Ang sinasabi ko, pare-parehas pa rin silang nakakapag-contribute sa behavior ng mga bata. So bakit magpo-focus tayo sa video games? Di ba? Okay, sinabi mo na hindi nga interactive yung mga nasa libro, mga films. Pero bakit pinagbabawal pa rin yun ng mga magulang sa mga anak nila, di ba? Meaning, mas effective pa rin yung pag-regulate galing sa mga magulang mismo. Actually, as what I've mentioned, hindi naman lahat may responsible parent. At saka in terms of regulation, if regulation consistently fail in attaining its objective, the state shall promote a stronger protection para sa public welfare. Kasi hindi naman lahat ng regulation natutupad, di ba? Kaya nga nag-i-implement pa ng much stronger case para makatulong in regulating, prohibiting those things para maiwasan yung pagkakaroon ng harm ng substantial risk sa public welfare. According to American Academy of Pediatrics, there is walang matibay na relationship between violent behaviors and violent video games. Kumbaga, factor lang kasi yan Hindi siya yung talagang cause ng pagiging violent ng mga bata. And correlation is not equal to causation. Ibig sabihin, hindi talaga siya yung pinaka-reason, hindi siya yung root cause kung bakit naging violent yung mga bata. That is false burden that you are trying to imply, no? Kasi kahit na hindi siya yung main reason doesn't mean na hindi na natin siya titignan. Remember that every problem starts with a smaller one. Pero How can maraming you ang solve a factors bigger... Maraming factors. Bakit yung video games lang yung kailangan nating iban? So, Okay, can you give me some other factors that affect sa level ng aggression ng isang bata? unang-una na dyan, yung pamilya. Marami tayong environmental factors, mga kaibigan natin. Kung nakita kitang sinapak mo yung katabi mo, makaka-contribute yun sa violent behavior ko. That's it. Based on your example, nakita mong nanuntok yung kaibigan mo. Meaning Oo you nga, are being that's a factor. you are That being is a influenced. factor. Okay, you are being influenced. Pero in video games, you are the violence. Mas papayagan mo ba na makita mo syempre Paano mo nasabi nga ako yung violence? Kasi Laro syempre, nga ikaw yun, yung di ba? ikaw nga yung naglalaro lang ako kung Ikaw yung ganun. naglalaro. Pero bakit ako Okay, yung tinutukoy sa mo? GTA, Hindi sige, naman ako mag-cheat naglalaro ng violent Heso video Yam. games. Mag-cheat ako ng Heso Yam. O, magkakaroon ako ng kotse. Is that, di ba, still kita na yun? maintindihan. No. You are teaching kids violence by promoting these games. Hindi kasi And you I'm are not saying promoting. Ang sinasabi ko lang, hindi dapat iban kasi may mga nagbe-benefit nga doon. Okay, so you would choose corporate profits and entertainment over child protection? Wait lang.
Hiwalay kasi ang child Answer my protection. question. Corporate profits over No! child protection. No nga. Yun Why? yung sagot ko. Bakit Kasi ba't ba siniisip mo pa yung mga taong kumikita rather than the people that are being protected by the law? Iba naman nga kasi yun. Okay, maraming salamat. Thank you so much, Jonah and Bryle. Ang next natin ay Bricks and Jill. Dapat bang ang pamahalaan ang magdesisyon kung anong uri ng entertainment ang ikakabuti ng mga kabataan or dapat ba itong nakasalalay sa pamilya at individual? Dahil nandito tayo sa Pilipinas, the government should be the one that focuses on what will provide us the better things. Dahil sila yung namumuno sa ating bansa. Sila dapat yung pumoprotekta sa atin. Yung mga mamamayan, sila lang yung nakapaloob dito. So meaning to say, yung gobyerno pa rin yung may pinakamalaking power para mag-focus kung ano yung dapat pagtuunan ng pansin, kung ano yung dapat maibigay sa atin in forms of the entertainment and yung mga laro na pwedeng laruin ng mga kabataan. So what is the use of making a child if you're not going to take your fully responsibility of taking care of them? Kung marami tayo, kung isasaalay-alay lang natin yung violent video games or pag-regulate ng mga violent video games sa government, then bakit hindi i-focus ng iba ng mga government natin yung iba pang mga nangyayari dito sa Pilipinas? Why are we only focusing on violent video games? Kung gusto mo na, kung mas okay sa'yo na isaalay-alay yung pag-regulate sa mga government, then bakit violent video games lang? Because it's one of the easier ways na ma-regulate ng gobyerno yung violence na pwedeng maranasan ng mga kabataan. Dahil hindi naman lahat ng mga mamamayan ay mamamonitor nila na ay ito yung mga nandito sa mga lugar na ito ay nakakaranas ng magandang environment. So, the violent video games are only one of the ways that government can focus para ma-regulate yung mga violence na pwedeng ma-reflect sa mga kabataan that they can receive violent behaviors and aggressive ones. So that's what I am pointing kanina. My favorite easier escape route lang kasi yung pagbaba ng violent video games ng pamahalaan. That's why mas uunahin nila yung easier way rather than confronting the uncomfortable truth. So bakit mo ibabaliwalain yung root cause kung bakit mo babaliwalain yung root cause at magfo-focus ka lang sa pinakamadaling sisihan na bagay? May mga nagsasabing ang violent in video games ay nagiging safe outlet para mailabas ang stress or frustration. And I think parang may data set that confirms that, as you guys have mentioned in the previous discussions. Nakakatulong ba talaga siya or do we have proof na nagiging normal ang karahasan dahil nagsisimula siya sa video games? Go. Okay. So, kung titignan natin sa ating local area, yung mga example, yung mga naglalaro ng Mobile Legends, sinasabi natin, sila naglalaro, minsan pa nga may mga nang tatrash talk, nagmumura, at tinatrash talk nila yung mga kalaban nila kasi hindi marunong maglaro. So it's a form of violence dahil nire-reflect nila ito sa mga kalaro nila. And also kapag yung mga kabataang ito, kapag naglalaro ng Code M, hindi pwedeng istorbohin kasi rank game daw! Dahil doon, nagkakaroon ng aggression and syempre nagdadabog pa yung mga batang to kapag naiistorbo. Okay, so let's focus sa sinabi mo ng mga online games na yun, na Mobile Legends, COD M. So sinasabi mo na kapag nag-trash talk yung isang tao, is magkukos na to ng karahasan sa mga naglalaro. COD M, so kapag sinabi mo na, ay namatay ako sa COD M, kukuha ko ng baril para barilin yung pinatay ko? No, it doesn't mean that way. Ang sinasabi ko, may iba't ibang forms ng violence na pwede But ma-reflect sa ibang there are tao. also other factors. Why are we focusing only on the smallest? Yung pagbaba ng mga violent video games sa isang paraan para malesen yung problemang nararanasan ng ating bansa. If you're able to give someone an ability to play a video games, bakit hindi mo man lang magawa yung responsibilidad mo as a parent or as a guardian? Bakit Okay. Thank you so much, Jill and Bricks. Ang next ay, last but not the least, EJ and Chap. Kung maipagbabawal or kung mangyayari nga na ibaban ang mga violenteng games ngayon, ano dapat ang susunod? Pelikula, libro, mga series, o hanggang saan nga ba dapat itakda ang hangganan? Should it extend to other forms of entertainment or should it only be
on video games. Go! So we believe na if ibaban din natin ang mga violent video games, might as well na iban din after na nating ma-regulate or maban ang mga video games, ang mga pelikula, ang mga libro, ang mga other things pa na nagkukos ng violence. Dapat zero tolerance tayo sa violence. Dapat hindi natin ito ginagamit para magpasaya bilang or maging entertainment or maging stress reliever. We should not ban video games. Kahit video games man yan, hindi na dapat nating umpisahan ngayon at hayaan pang magtuloy-tuloy. Kasi paano yon? Yung mga kutsilyo na ginagamit sa pag-commit ng crimes, pag sinaksak ka ng isang bata, ibaban mo yung kutsilyo? Di ba hindi naman? And let's just call this proposal what it truly is. It's just a cheap political smokescreen. It is an act of cowardice designed to shift the blame of failed public policies onto the shoulders of tech companies and game developers. That analogy is very, very wrong. I beg to disagree. Because ang knife, meron siyang positive and negative. Positive, nagagamit siya sa pangrecados. Negative, nagagamit siya sa pangkitil ng buhay. Pero tatanungin kita, paanong positive mechanism ng isang violent video games kung ang mismong rules nito ay pumatay o magnakaw o mang-kidnap ng iba? Anong positive impact nun? If you're looking for the positive impact, kanina pa nga sinasabi ng mga kagrupo ko, nakaka-help siya mag-vent or makapagtanggal ng stress sa mga tao na pagod. So, yun yung way niya of venting. And kung yun yung way niya of expression, sino tayo para hadlangan yun, di ba? Eh kung yun nga yung makakapag-feel better sa kanya, bakit hindi natin siya hayaan na gawin yun? So parang sinabi mo na rin na nakakapag-feel better ang pagkitil ng isang buhay gamit ang isang kutsilyo. Hindi naman sinasabi na yung mismong pagpatay, yung na-entertain. But sometimes, it's like obtaining the points or obtaining your objectives. Hindi lang porket pumatay ka, masaya ka na. So yun ang mali, di ba, sa mechanism. Bakit? Sinasabi nyo ba na porket nakapag nag-play Let ng me finish first. So yun ang mali, di ba, na ang mechanism ng isang violent video games ay rewardan ka sa paggawa ng isang maling bagay. Kaya dapat hindi natin itolerate at iban na ang mga violent video games dahil sa mechanism na meron sila. You're saying na kapag naglaro tayo ng violent video games, it can teach us kung paano pumatay ng tao. No, but it can contribute to the aggression of the children. Kasi kung ganun yung logic nyo, di sana ako na naglalaro ng doktor-doktoran sa cellphone ko, pwede na rin ako maging general surgeon bukas, ganon. Ang mas mahalaga ba ay ang pagprotekta sa mga kabataan mula sa posible, again, possible, na masamang epekto ng mga video games o pagpapanatili ng kalayaan ng tao na pumili kung anong uri ng libangan ang kanilang tatangkilikin? Only one. Go. We believe na mas mahalaga po ang pagprotekta sa buhay or sa development ng mga kabataan dahil sila ang next generation. Hindi dapat natin hayaan na malason ang pag-uutak ng mga kabataan through too much exposure sa mga violent video games dahil sila ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya dapat iban natin ang mga violent video games dahil it can contribute to their aggression and also freedom is never absolute. Dapat alam din nila kung ano yung tama, hindi lahat ng pwede ay dapat. So we believe po na mas mahalaga na panatiliin natin yung kalayaan because kahit na sinasabi nila na freedom is never absolute, kailangan natin ng sufficient scientific evidence para makapagawa tayo ng isang government ban. And also, they argue na what if walang masyadong time yung parents para mabantayan yung anak nila? Well, that is a very outdated view of technology. There are such things as Google Screen Time and Apple Screen Time, Google Family Link, na pwede mong i-regulate yung mga nilalaro or nakikita or nakaka-chat ng mga anak mo through your phone lang. And kung wala rin silang responsible parents, according to Presidential Decree 603 or the Child and Youth Welfare Code, and under the principle of parents patriae, which means father of the country, the government is mandated to step in as their second parent and magpapatayo dapat sila ng mga care facilities and hire sufficient child psychologists para maalagaan ng maayos and masupervise si mga batang to. Balik natin ang floor sa team leaders. For our last part, bibigyan natin ng pagkakataon ng magkabilang panig na ibigay ang kanilang huling mensahe. Team Affirmative, you may now deliver your closing statement.
So again, the affirmative side stands strong on the affirmation of banning the games that are considered that are violent. Although they argue that there are many different factors that contribute to the violent aggression of the children, doesn't mean that we can erase the impact of being able to access violent video games. And also, not all the parents, again, are not technologically literate. Kahit nasabihin natin na we are living in a modern world na doesn't mean na lahat ng parents ay marunong mag-access sa technology. And also, we are on this side because we believe that banning these video games, we don't need mathematical numbers and scientific consensus in order for us to create a law that will help us in regulating this game. But kasi very evident naman in our environment na there are factors talaga that violence video games contribute to the aggression level, and there are studies that prove it as well. That's all. Thank you, Brian. Jill. So, yung side po namin is hindi po pumapayag na iban yung mga violent video games because we cannot only focus on one thing or one factors, which is yung violent video games. Marami po tayong mga factors na pwede nating ipagrelayan kung bakit nakakagawa ng karahasan yung mga kabataan. Marami rin po tayong proof na hindi naman po talaga violent video games yung nagiging sanhi ng pagiging maras ng isang bata or kung bakit sila nakakagawa ng krimen. As I said po kanina, marami po tayong bansa which is Japan, South Korea, and China na hindi po lahat ng mga naglalaro ng violent video games or ng mga video games nakakagawa po ng mga malalakas na bagay. So ayun nga po, hindi po dapat iban yung violent video games because instead of banning it, bakit hindi na lang po tayo magbigay ng age restriction? Bakit hindi na lang po natin bigyan ng hint yung mga parents na mag-guide po sila sa mga anak nila in terms of them using their phones or gadgets? Maraming salamat, Jill and Brian. Mamaya naman ay aalamin natin sino nga ba ang kikilalaning best speaker at papakinggan din natin kung ano ang napulot at ang pulso ng ating mga kabataang Mayans dito sa Mayamot National High School. Kaya lahat ng yan ay sa pagbabalik lamang ng Schoolmates.